Paano ba tayo mag-open ng trading account sa Forex para makapag-try na tayo makapag-demo or trade ng real account? So first, you have to go to your broker's website and then click nyo yung registration or yung sign up or yung usually may button yan sa upper right corner. You can scan this QR code yan para maka-open kayo sa broker na ginagamit ko personally. And this is how it looks. So, meron yan registration button dito sa itaas. Ayan, ilagay nyo lang po ang inyong birthday. So, for example, yan ang birthday nyo, click nyo lang continue, and then enter your email and yung password, tapos i-click nyo lang po itong I have read and agree. So, pag click nyo yung continue, nakapag-sign up na kayo nun. And then, after that, i-log in nyo lang po ang inyong account para magkaroon ka ng trading account. So, let me sign in. You can sign in via Google kasi hindi ko na alam yung password. Ayan. Here, you can see that I have a real account and you can actually switch it into demo trading anytime. Yan. Pwede mo siyang palit-palit. Ganito ang itsura niya sa PC. Ganito naman sa phone. Ito naman next is open an account or demo account. Paano yun gawin? So, here, dito sa MetaTrader, sa ibang broker ang tawag nila dyan is accounts. Yan, MetaTrader, okay, accounts, hanapin nyo lang yun. And then, find the open account button. So, usually, at mga maximum 10 accounts ang pwede mong i-open. So, ito, pag nakalagay demo account, meaning, demo account ang i-open mo. If you want to open a real account, i-switch mo lang yan, activate real trading. Kapag mag-open ka ng account, just click that and select the account type you want to open. So, if you want cent account, kapag may less than $500 ka, cent account ang i-open mo. Kapag naman gusto mo yung 0 to very small yung spread, you can use ECN account. Pero dito may commission per trade si broker. Si classic account, yan yung standard account also kung tawagin. Recommended dito at least $500 or $1,000. And you can open up to 10 trading accounts. Pwedeng sabay-sabay. So you can open yan, etong tatlo para makita mo yung difference ng mga spreads nila. Ayun. And then, mapapansin nyo, merong MT4 tsaka MT5. Ano pinagkaiba nun? Ang MT4 po mas basic. Yung interface niya, mostly forex lang tinitrade dyan, tsaka commodities, pero walang stocks, tsaka crypto. Dito merong stocks, tsaka crypto po. Yan. Tsaka mas advanced yung feature niya. Pwede kang mag-trade sa chart tab. Okay, and then, pagka, kunwari, nag-open ka ng MT5 demo, mag-select ka ng leverage. So, yung leverage, later I'll discuss then yung leverage mas detalyado. But basically, ito is yung kakayahan mong makapag-trade ng times, for example, times 200 ng iyong capital. So, for example, you select 1:100 at may $100 ka lang na capital, you can open kahit 10,000 units of currency or 0.1 lot. Hindi mo kailangan magkaroon ng talagang $10,000. Okay, so mas mababa ang leverage, mas safe, mas conservative. Pero kapag gusto mo yan, yung mas malaki, open mong position, pwedeng 1:1,000. But, hindi ibig sabihin talaga magta-trade ka ng 1:1,000 na. Ito lang yung maximum na leverage na pwede mong i-trade. So, you can select 1:1,000 if you want, pero pag mag-open ka ng trade, make sure i-compute mo pa rin yung proper lot size para hindi ka mag-over leverage sa iyong trading. You can start dun sa default 1:200, 1:100. Or kapag gusto mong malaki talaga position, ito, yan, pwede kang magganyan. Okay, so yung currency is, yung default lang, USD yung piliin mo po. Para hindi ka na malito sa euro. So, and then, click nyo lang po yung open demo account.
So, automatic po siya makikreate sa iyong dashboard. And then, nag-email po si broker sa atin, nandun yung password. Sa ibang mga brokers, hindi instant yung pag-create niya. So, ako, isa pa sa broker na gamit ko is yung VT Markets. Yun, medyo it will take few minutes para makapag-create ng trading account. And if ikaw ay kagaya ko na ayaw natin yung mga password na mahirap i-type, ang ginagawa ko is, for example, ito yung kinreate nating account yan. Click mo lang po itong setting and then yung trader's password, i-edit mo lang yan, i-change mo po yung password. I-change mo yung password yan. Hindi na ka nahihingan kung ano yung old password mo. So, you can place yung madaling tandaan na password. And ano ba ibig sabihin ng trader's password tsaka investor's password? Ito po, kapag investor's password, read-only lang ang maila-login mo sa iyong MetaTrader 4 or 5. Meaning, makikita mo yung mga trades pero hindi ka makakapag-press ng buy or sell. Hindi ka makakapag-execute ng trade. You can just read it. So, for example, ako, gusto ko ipakita sa inyo yung mga trades ko pero ayokong magalaw niyo yung mga trades ko. I can share you my investor password. So, ito, ginagamit to ng mga fund managers para makita ng mga clients nila ano nangyayari sa accounts nila. So, yun yung mga nagpapatrade sa iba. Okay, para na monitor nila yung account nila. Pero para hindi magalaw, yan, investor password lang. And then, yung trader's password kapag gusto mo mag-execute ng trade. Okay, and then ito naman yung nilalagin natin sa MetaTrader 4 or MetaTrader 5. Ito yung account ID, ito yung login ID. Ito naman yung server. Hinahanap yan kapag mag-open tayo ng ating account sa MetaTrader app. So, ayan yung mga dapat mong tandaan. Kapag gusto mo mag-trade sa MetaTrader 5, isave nyo lang. Okay? So, ayun. Choose the account type, check. So, select your virtual deposit amount. And kapag nakaka-create ka na po, so currently kasi ang naka-highlight is yung itong may 11,000 demo account. So, siya yung naka-main. If gusto mong i-trade yung isa mo pang account na rin nag-create ka ng bago, i-click mo tong select as main. Yan. Para kapag nagpunta ka sa trade tab, ayan, sa trade tab, makikita mo dito, 0 siya. Kapag naman inactivate mo po itong may fund na makikita mo dito sa trade tab, 11,000 siya. Okay, kapag gusto mo yung bagong gawa mo ulit, switch mo lang ulit. So, tandaan ko ano yung naka-activate na main account, yun yung mapagte-tradean. So, isang account lang pwede mong i-trade at a time. Hindi pwedeng sabay-sabay. Hindi ma-execute yung isang trade mo sa iba mo pang mga trading account. So, if you want to deposit, just click this deposit button. And then, yan, lagay mo yung money na gusto mong i-take. So, for example, para medyo makatotohanan, lagay mo 1,000 o kaya 100. Just click continue. And then, ayun na, lumabas na siya dito. Nakita niyo yan. May 1,000 USD. So, ganun lang siya. And then, yun na. You can see the login credentials yung pinakita ko kanina. Okay. So, if you want to open an account, demo or live, you can scan this QR code and then I can guide you how to use it. Or you can just watch my videos about this. Ayan. Ito yung na-mention ko sa aking video kanina about the types of Forex accounts, yung ECN, Classic, or Standard, or yung Cent account. So, I'll discuss isa-isa. What are the types of Forex accounts? Yung demo account, dito tayo pwede mag-practice ng trading using virtual money. Hindi totoong pera ang gagamitin mo. And it will help you learn trading strategies without any risk. So, perfect to sa mga taong
takot mag-risk pero gustong subukan. Ano ba yung feeling ng mag-trade? So, maganda rin to para ma-test yung trading strategy mo if nagwo-work ba siya or hindi. Okay, and then yung standard or classic account, depende sa broker na ginagamit mo. Standard kasi ang term ng mga ibang broker, pero here sa gamit ko sa Light Finance, they call it classic account. So, ito yung sa mga regular traders or yung mga may capital na at least $500. Yan. Pero pwede kang mag-deposit at least 50, kaya lang I won't recommend. Lalo na kung gold ang ititrade mo. But if you're trading Euro, USD, mga major pairs, yeah, you can start $50 if you want. Pero medyo, ingat ka lang, basta maglalagay ka lang ng proper lot size. Okay, kasi you have to risk 1% of your capital per trade. Kasi sa standard account, ang isang lot, it's like you're opening 100,000 units of currency. So, sa trading, meron tayong up to 2 decimals lang. 2 decimal yung lot size. So, pag 0.01 lot, it's like you're holding 1,000 units of currency. Move mo lang ng 2 decimal. So, 1,000 units of currency. Kaya nga sinasabi ko maganda may at least 500 or 1,000 yung capital kapag standard account. Kasi ang pinakamababang units of currency na mabibili mo dito is 1,000 units of currency or 0.01. Medyo hindi nyo magets pa sa ngayon yung mga lot na yan. I have created a separate video about lot size para mas magets nyo ano ba talaga yung lot size, anong effect nito sa trading, kapag malaki or maliit yung lot size, paano ba to i-compute para swak siya sa proper risk management strategy nyo. So, watch my video about that. Alright, the next is itong mini, micro, or cent account. So, sa ibang broker, ang tawag nila micro, sa iba naman cent account. And this is not available sa mga ibang countries. So, for example, sa Light Finance, walang cent account kapag nasa Canada. So, sa Philippines, meron. Kaya ang gawa ng mga nasa mga OFWs abroad, gamit nila yung mga ID nila dito sa Philippines para magkaroon sila ng cent account. Siguro kasi nga tayo maliliit yung ating capital, kaya merong specific account type made for us. So, ideal to for beginners o yung mga taong gustong i-skip yung demo account at gusto nila ma-feel yung totoong trading sa real money. So, cent account is perfect for you. And ang lot size dito is mas maliit. Yung 0.01 na to, katumbas yan ng 10 units of currency. Ang lot size 1 dito, katumbas ng 1,000 units of currency. So, kasi nga, nagiging cent account. Yung $100, ang dinidisplay dyan is you have 10,000 cents. Basta, it will make sense kapag ikaw ay nag-create ng demo account. Kaya I encourage you, try opening different account types para mas magets mo siya. And then, ECN account, ito mas okay to for advanced traders, mga professional traders, kasi dito, very tight yung spread and direct access yan sa liquidity provider. Meron lang charge si broker na small commission per trade. So, I think 0.05 o 0.07 dollars per 0.01 lot or $5 to $7 per 1 lot. Gets nyo ba yun? And sa ECN account, faster po yung execution niya and yun, mas transparent yung pricing po doon.